What is happening with Ping Lacson? Siya ba ang bagong opisyal na tagapagsalita ng Pangulo or Presidential Spokesperson? Pinalitan niya na ba si Claire Castro? O tinutulungan niya nga ba talagang Pangulo? O mas lalo niyang ibinabaon si Bongbong Marcos? Bakit natin sinabi yan? Yan ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Magandang gabi po. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Sa mga lumipas na araw, mabilis ang pag-ikot ng mundo natin ng politika dito sa Pilipinas. Ang bigla ang pagre-resign ni Bersamin, ni Pangandaman, yung anak pa niya na sa Undersecretary Bersamin, at saka may isa pang Undersecretary of DepEd na nabanggit din ni Zaldico. Dahil dito, biglang nagkaroon ng mga pagbabago sa mga storya, sa strategiya, sa pagdepensa kay Bongbong Marcos. And front and center dito sa depensa na to, naandyan si Ping Lacson na umaakto na parang siya na talaga ang presidential spokesperson. Talagang ginamit niya pa na platform ang Senado at para ipagtanggol ang Pangulo, both mula kay Amy Marcos at dito kay Zaldico. But what is interesting here ay yung ginawa niyang pagdepensa laban sa statement ni Zaldico. Nung unang lumabas si Zaldico, kinabukasan lang, eto na si Ping Lacson, dinidiscredit niya yung testimonya ni Zaldico. Sinasabi niya hindi credible at wala daw probative value yung testimonya kasi hindi yan under oath. Well, nga, mahirap sa mga hindi naman abogado na nagpe-pretend na sila ay abogado. But we will discuss that matter on a separate video. Itong probative value di umano ng video statement ni Zaldico. Well, ang mahalaga dito ay kung papaano biglang bumaliktad ang mundo ni Ping Lacson pagdating dito sa story na to. Because nung unang lumabas si Zaldico, sinasabi niya na hindi credible si Zaldico, mukhang invento lang ito, walang probative value. Nung nag-resign si Bersamin at saka si Pangandaman, biglang nagbaliktad ang story niya. Sinasabi niya na ngayon na totoo na may kickback, pero hindi si Bongbong Marcos ang tumanggap nito at sila Bersamin daw ang tumanggap nitong kickback nito. Bakit critical itong sinasabi na ito ni Ping Lacson? Kasi by admitting na mayroong kickback, he has already confirmed 50% of the story of Zaldico, na mayroon talagang kickback, na mayroong talagang congressional insertion. At ito ay idineliver sa Malacanang. Ang sinasabi lang na depensa ni Ping Lacson, dineliver nga yan sa Malacanang, pero hindi yan ni-receive ni Bongbong Marcos. Ginamit lang ang pangalan niya, nila Bersamin. Well, dahil sa ginawa na yan ni Ping Lacson, I don't think na natulungan niya si Bongbong Marcos. Because now, yung sinasabi niyang hindi credible na story ni Zaldico, bigla naging credible because 50% of the story has now been confirmed by him. Dalawa na ngayon na nagkukwento niyan, si Zaldico at siya, na totoong may perang dumating sa Malacanang. Ang point of contention na lang, sinong nag-receive? Ayon kay Ping Lacson, ito ay si Bersamin. Ayon kay Zaldico, ito ay kay Marcos napunta. Sino ang mas credible ngayon dito sa dalawa na ito? Well, given the history of Ping Lacson, at given yung nature of testimony ni Zaldico, I would rather believe na mas totoo siguro yung sinasabi nitong si Zaldico kesa dito kay Ping Lacson. Pero ang storya dyan, why is Ping Lacson doing this? Why is Ping Lacson confirming the story? Na indeed may delivery ng pera sa Malacanang, na indeed mayroong kickback. Ang hindi lang niya kinonfirm is that it's Bongbong Marcos who received it. Because by admitting that there is may corruption, may kickback talaga na pera na tinanggap dyan sa Malacanang, ang sinasabi lang niya na hindi ito alam ng Pangulo. 100 billion pesos transaction, 25 billion pesos na kickback na commission, and the President doesn't know anything about it. Actually, ang sinasabi ni Ping Lacson is that our President is incompetent. Kahit nasabihin niya na nga, kagaya ng sinabi ko na noon sa marami nating video, na maaaring hindi nga corrupt yung Pangulo,
Pero by admitting this, na wala siyang alam pa rin tungkol dito, Ping Lacson is now confirming that the president is also incompetent. Bakit niya ginagawa ito? What is he doing? And why is he speaking for the president this way? Bakit siya ganitong umasta na parang tinanggalan niya na ng trabaho si Claire Castro? Libre ba yung kanyang pagkilos bilang presidential spokesperson? Sabi ko nga sa inyo noon pa, sa politika, walang libre. Everything has a price. Hindi magpapakahirap itong si Tito Soto at si Ping Lacson na didepensa ng Pangulo this way and this much, nang ganun-ganun lang yun. I mean, if there are about 450 billion pesos na pinag-uusapan dito ng mga flood control projects just in 1 year, it's about 1.2, 1.3 trillion in 3 years. At alam mo yan, halimbawa, ikaw ang naatasan, uy, ipagtanggol mo ako harangin mo lahat yung impormasyon na yan tungkol sa akin. Kasi 1.2 trillion ang pinag-uusapan dito. Ikaw ba, papayag ka na ang ibibigay sa'yo out of that 1.2 trillion na transaction na yan, yung mga pitchi-pitchi lang? Yung mga pangkakaning itik? Hindi siguro. Kailangan mo dyan, yung medyo mahilab-hilab, di ba? This is the thing that is running to the mind of many people right now. Alam kong ito rin ang iniisip ninyo. I'm just echoing this sentiment. Na bakit ganito ang klase ng pagdepensa nila kay Bongbong Marcos na masidhing-masidhi na parang gusto na ni Ping Lacson siya na yung mag-presidential spokesperson dun sa Malacanang. Well, meron ba siyang additional compensation for doing that? Well, only he can tell us probably in time. But tayo, malaya tayong bumuo ng ating mga sapantaha base sa impormasyon na nakikita natin sa kasalukuyan. The important thing right now is that I don't think that Ping Lacson is actually helping the president right now. Mas malamang pa na nakakadamage siya lalo sa presidente. Akalain mong ikumpirma mo na totoong may nakawan dyan sa Malacanang. At ang depensa mo, wala lang talagang alam yung aking Pangulo. Yun ang kanyang depensa. Or maybe, baka totoo yung sinasabi ni Amy Marcos. That these people around Bongbong Marcos is using him. They fed him drugs to keep him high all the time so that they can abuse. Pero even if it is true, that will be no valid excuse. But now, I truly understand kung saan nanggagaling yung sentimiento ni Senator Amy Marcos. Bakit gano'n na lang kasidhi ang kanyang damdamin nung nagpapahayag siya ng kanyang saloobin tungkol sa kanyang kapatid na si Bonget, si President Bongbong Marcos. I think she feels, and now I understand, na pakiramdam niya ay there are people in Malacanang na sinasabi niya na nag-aastang mga presidente na sila ang nagpapatakbo ng Malacanang at hindi ang kanyang kapatid. But even if that is true, that will still spell disaster for the Philippines kapag ang ating Pangulo ay hindi siya ang umaaktong presidente at pinagkakatiwala niya ito sa mga taong hindi naman inihalal ng taong bayan. Ang pagsasamantala ay siguradong naririyan. Pero tayong lahat, patuloy nating tututukan ng mga ito. Babantayan natin sila. Huwag tayong basta magpapabola sa mga sinasabi ng mga politiko nito. And there's so much more here than what meets the eye. Kaya patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makilahok, patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.